Pataas na nga ng pataas ang presyo ng bilihin ngayon, netizens. Pero ang presyo ng motor, pero pa ring affordable. At yan ang titingnan natin ngayong araw, ang price list ng mga Rusi motorcycles. Tara, Rusi Rapid 150, Delta 125, Rusi Flare, 125 na Rush, Rusi Passion, Rusi Gamma 200cc pa, Sigma Mojo 200, KRY, TCI Macho. Simulan natin sa mga zero down payment na mga motorcycle. Una sa listahan ay kung gusto mo ng Aerox pero di mo afford yung original na Aerox, kaya meron tayo ditong alternative na Rusi Rapid 150. Kung titingnan mo siya, kamukha siya ng Aerox version 1, pero sobrang mura lang po nito with an SRP of 65,000 pesos. And with zero down payment, maiuuwi mo na to agad, mag-apply ka lang. Ganun kalupit si Rusi. Ngayon, kung huhulugan mo naman to monthly, papatak lang po ito ng 2,685. Oh, di ba? Saan ka pa? Maiuuwi mo agad yung motorsiklo mo at magagamit mo na agad kung saan mo ito dapat gamitin. Pwedeng pampasok sa trabaho o kaya naman ay panghanap buhay. Maporma na, kamukha din siya talaga ng Aerox. Kung gusto mo naman yung para mga XRM na datingan at pwede din sa mga probinsya, medyo lubak-lubak na kalsada, ay meron din silang Delta 125. Napakamura din niya with an SRP of 48,000 pesos. Zero down payment din, kaya maiuuwi mo agad. And then, kung magmamonthly ka naman at tuhulugan mo for 3 years, it will be 2,090 pesos only. Kung type mo naman yung mga medyo kamukha or hawigan ng Click na version 1, ay meron din sila yung Rusi Flare. At napakamura din ito with an SRP of 55,000 pesos only. Zero down payment din ito at magmamonthly ka for 3 years ng 2,615. Meron ka ng kamukha ng Click na motorcycle. Kung first time mo naman magmumotor at medyo hindi ka katangkaran o kaya naman ay lady riders at gusto mo yung medyo maliit lang na motorcycle at abot na abot mo at medyo magaan, ang may re-recommend ko naman sa iyo, either yung kanilang 125 na Rush o kaya naman ay yung Rusi Passion. Either the two ay parehas lang din po ng presyo. Meron silang SRP na 50,000 pesos and then kung mag-i-installment ka naman, magmamonthly ka for 3 years ng 2,450. Alin sa dalawa ang type ninyo? Comment nyo nga sa ibaba. Ngayon, kung gusto mo naman na mas maporma pa kaysa dun sa Rusi Rapid na kamukha ng Aerox, ay meron din ditong halos hawigin ng CBR. Oo, tama na narinig ninyo, may sports bikes din po sila. Kagaya nung na-review natin last time na Rusi Gamma 200cc pa. Meron po siyang SRP na only 64,500 pesos. And ito namang isang to ay meron ng down payment kung gusto mo makuha. Pero murang-mura lang, kayang-kayang pag-ipunan. 5,000 pesos at sobrang mura din and affordable ng kanyang magiging monthly installment for 3 years na 2,815. O diba? Saan ka pa? Sports bike na yan. Kung gusto mo naman ng mas matindi pa dyan na 200cc din pero mas full pack yung specs at saka yung features niya, ay meron silang Sigma. Mas mahal ito ng bahagya with an SRP of 93,000 pesos. Pero yun nga, kagaya na sinabi ko sa inyo, mas brusko, mas sturdy, tsaka mas maporma. Kung gusto mo naman mag-installment, kayang-kaya pa din pag-ipunan yung down payment niya dahil 7,000 pesos lang ang down payment nito. At kung hulugan mo siya ng 3 years, magiging 3,780 ang kanyang monthly. I think may rebate pa to, kaya magiging mas mababa yan kung on time ka magbayad. If same na 200cc yung type mo, pero gusto mo naman ng something na naked at saka compact, pero malakas pa rin ang dating, meron tayong Mojo 200. Medyo matagal na rin sa market ng isang to, kaya masasabi natin na kahit papano, subok na ito ng mga consumers. Meron naman tong SRP na 64,000 pesos. Halos kapresyo lang din nung Gamma 200, pero mas mura to ng 500 pesos. Sa down payment naman, 7,000 pesos na ang kailangan nyo ihanda at magmamonthly kayo for 3 years na 2,720. At para naman sa mga mahilig mag-offroad dyan, syempre kung mag-offroad tayo, iniisip natin, sayang naman, ipanghaharabas ko lang tong motorsiklo na to sa mga putikan, uphill, downhill, mga bato-bato. Nakakapanghinayang kung masyadong mahal yung ipang-offroad natin. Sagot ko yung ni Rusi dyan para sa affordable nilang pang-offroad, which is yung kanilang KRY, na meron lang pong SRP na only 69,000 pesos. Napaka-competitive na neto pagdating sa mga off-road motorcycles dahil yun nga, di ba, haharabas natin siya sa gubat-gubat. Kung installment naman, 5,000 pesos lang ang kailangan mo i-down payment at mag-monthly ka for 3 years ng 2,945. Ito para naman sa mga naghahanap buhay. Pwede nyo gamitin pang habal-habal, pwede nyo lagyan ng sidecar, at pwede nyo rin siyang gawing pang deliver. Kung ano man yung hanap buhay ninyo, ito yung may re-recommend ko naman para sa inyo. Yung kanilang TCI Macho. Meron tayong 125, may 150, at kung bitin ka pa sa 150, ay meron din po sila 175cc. So may tatlo kang pamimilian. Halos isa lang yung itsura nila, pero yun nga, kung gusto mo ng mas malakas ang hatak at mas mabigat yung mga dinadala mo, you have the options from 125 to 175.
175. Sa 125cc, ang kanya pong SRP ay 43,500 pesos. Kung gusto mo naman ng installment, ang kagandahan kay Rusi, sinusuporta niya talaga yung mga nagnenegosyo. Kaya zero down payment din po ang kanilang mga Macho series. So sa 125, magma-monthly installment ka lang ng 2,155. Ngayon, for the 150cc, ang SRP naman po nito ay 46,500. So sa halagang 3,000 lang, nag-upgrade ka na from 125 to 150cc. Again, zero down payment kung installment at magma-monthly ka for 3 years ng 2,395. Halos 200 lang yung difference compared dun sa 125cc. Pero ang magpapagulo pa lalo ng isip mo ay yung 175cc ng Macho dahil 2,000 lang ang difference niya from the 150cc, which is meron siyang SRP na 48,500 pesos. And again, pati sa 125cc ay naka zero down payment. No down payment din po tayo dito. And again, halos 200 pesos lang din ang inyong kinaibahan doon sa 150cc dahil meron itong monthly for 2,520. O diba? Napakahirap mag-decide niyan. Pero for me, siguro kung kaya ko i-stretch talaga yung budget ko, I'll go with the 175cc. Para kung gano'ng kabigat yung ikakarga ko, ay kayang-kaya na. But if you are somehow conscious pagdating naman sa konsumo ng gasolina, ay pwede kayo dito sa 125cc. Kung saktuhan lang naman yung inyong ikakarga dito. And of course, kung hindi nyo naman siya lalagyan ng sidecar, 125cc is more than enough para sa power output na kailangan natin. At ayun na nga netizens, ang updated price list para sa mga Rusi motorcycles. The reason why nag-update tayo ng mga motorsiklo ng Rusi dahil affordable ito para sa mga masa. At alam ko yung pakaramdam na gustong-gusto mo magkamotor pero hindi mo talaga afford yung big 4 brands dito sa atin sa Pilipinas. So somehow, kung medyo struggling ka pa sa finances mo, you can still go and try with the Rusi motorcycles. Kaya nga naman yan dalhin from point A to point B. And kung medyo nag-grow ka na sa career mo, sa trabaho or sa negosyo mo, then baby, that's the time para mag-upgrade ka na dun sa mga motorcycles na gusto mo. Ngayon, kung gagamitin mo naman siya kagaya niyang pang off-road, okay na sa akin tong Rusi. At yung isa naman is panghanap buhay. Ay goods na yan kung pang dito-dito lang din naman yung paggagamitan mo at magkakarga ka ng mga gamit. So, it will do the work. Kayo netizens, may mga Rusi owners ba tayong netizens dyan? Comment naman kayo sa ibaba. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyong mapanood next vlog? Alin sa mga Rusi motorcycles na to ang nagustuhan ninyo? Comment nyo din sa ibaba kasi bibigyan natin yan ng full review sa mga susunod na vlogs. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always.